Nararanasan ni Travis Wesley ang pinakamasamang araw na may isip. Hindi araw-araw na sasabihin sa iyo ng iyong minamahal na asawa sa loob ng 23 taon na lalabas siya kasama ang ibang lalaki, simula ngayong gabi. Tahimik na umupo si Travis sa mesa sa kusina, mahigpit na hinahawakan ng isang baso ng monkey shoulder scotch sa loob ng 10 minuto. Hindi siya uminom ng kahit isang patak ng amber na likido. Nakaupo lang siya doon, nakatingin ng walang laman, hindi talaga nakikita o naririnig ang anuman, ngunit talagang nakakaramdam ng matinding kirot sa loob niya. Alam ni Travis na walang kahit anong dami ng Alka-Seltzer ang makakapagpagaan sa sakit na kumikirot sa kanyang tiyan. Narinig niya ang mga kwento ng mga asawa ng ibang lalaki na binabanggit ang pakikipag-date sa ibang lalaki. Ngunit palagi niya itong binabalewala bilang walang iba kundi isang alamat sa lungsod. Paano ipalagay ng isang babae na tatanggapin ng kanyang debotong asawa ang pakikipag-date niya sa ibang tao, sa ibang mga lalaki? Hindi niya maisip kung paano magiging napakawalang puso ng isang babae sa kanyang sariling asawa, napakabastos na makasarili sa kanyang mga pagnanasa. Nangyari ito noong Lunes. Ngunit ito ay isang kaaya-ayang araw sa trabaho ni Travis. Umalis siya bandang 5:00 na masigla, sumisipol habang pumapasok sa bahay. Masaya pa rin, natuklasan niya ang kanyang asawa na nakaupo sa mesa sa kusina, tinatamasa ang isang baso ng red wine at ang kanyang paboritong whiskey. Sa pagkuha ng kanyang karaniwang pwesto, ibinaba niya ang kanyang briefcase, nagbuhos ng 3 daliri ng likido, at umupo sa kanyang upuan. Ano ang nasa isip mo, Lauren? Tanong ni Travis, napansin ang isang nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Sinalubong niya ang kanyang tingin ng diretso, bahagyang nakakaloko ang kanyang ngiti. Ang nakita niya sa kanyang mga mata ay hindi nakakaginhawa. Hindi siya komportableng gumalaw sa kanyang upuan. Sa tingin mo ba ay naging mabuting asawa at ina ako sa lahat ng mga taong ito? Trav, tanong niya, ganap na kalmado. Sumimangot si Travis, batid ang kanyang introspective na kalikasan. Halos makita niya ang mga gears na umiikot sa kanyang ulo bago siya sumagot, oo, naniniwala ako. At sa tingin mo ba ay karapat-dapat akong makatanggap ng kahit anong uri ng pagkilala para dito? Patuloy niya sa parehong walang emosyon na tono. Gumugol pa si Travis ng ilang sandali upang pag-isipang mabuti ang tanong. Kaya, dapat ba akong umasa ng gantimpala sa paggawa ng inaasahan sa isang mabuting asawa at ama? Bakit mo nga ba ako tinatanong nito, Lauren? Bulyo niya ng may inis. Travis, ngayon gusto kong lumabas sa isang date kasama ang ibang lalaki, sabi niya ng mahinahon, kasing tahimik ng isang lawa sa isang perpektong umaga. Nagpapasalamat si Travis na nakaupo siya. Nakaramdam siya ng pag-akyat ng apdo sa kanyang lalamunan, ang kanyang isip ay parang isang banor ang blackboard, ganap na blanko habang nagpupumilit siyang ay proseso ang kanyang kahilingan na pumunta sa isang date kasama ang ibang lalaki. Tinitigan ni Lauren ang kanyang asawa ng isang tingin na nagparamdam sa kanya na parang isang handgal na bata, at dahan-dahan siyang tumango. Oo, sa ibang lalaki, Trav. 24 na taon na ang nakalipas mula nang maging eksklasibo tayo, at hindi pa ako nakikipag-date sa ibang tao mula noon. Naging tapat akong asawa at debotong ina sa ating mga anak, at naniniwala akong karapat-dapat akong magkaroon ng isang gabi kasama ang ibang tao, isang pagkakataon lang na makaranas ng bago, hindi naghahanap ng pag-ibig, ngunit naghahanap ng kasiyahan, pagtatalik lang, paliwanag niya. 47 na ako, at hindi ako magiging kaakit-akit magpakailanman. Gusto kong tuklasin ang iba pang mga opsyon habang kaakit-akit pa ako at kaya ko silang magkaroon sa aking mga kamay. Dahan-daang bumagsak ang panga ni Travis sa hindi paniniwala. Alam niyang narinig niya ng tama ang kanyang asawa, ngunit tiyak na hindi siya nagbibiro, hindi ba? Hindi na niya kailangang sabihin ang tanong. Tumango si Lauren sa kanya na para bang nababasa niya ang kanyang mga iniisip. Damn, bulong niya, habang tumatayo siya mula sa mesa at umaakyat sa hagdan upang magpalit ng damit. Bumaba ilang sandali ang lumipas,
Mukhang nakamamangha si Lauren sa isang maliit na itim na damit na yumayakap sa kanyang figura. Nagtatampok ito ng isang mapangahas na hiwa na nagpapakita ng bahagi ng kanyang dibdib ng walang bra, at bahagya itong umabot sa gitna ng hita ang haba. Ang kanyang make-up ay banayad, ang isang magandang babae ay hindi nangangailangan ng maraming palamuti, at ang kanyang mahabang blondeng buhok ay nakatali pabalik sa isang mataas na ponytail. Ito ay isang tanawin na dapat masilayan. Napansin ni Lauren na, sa sandaling iyon, ang kanyang asawa ay ganap na nasa ilalim ng kanyang spell. Hindi ko ito papayagan, Lauren, deklarasyon ni Travis, tumayo mula sa kanyang upuan. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo o kung ano ang binabalak mo, ngunit hindi mo ito itutuloy habang asawa pa rin kita. Ang maliwanag ng ngiti ni Lauren ay nabaluktot sa isang mapait na ngisi. Hindi mo sisirain ang aking gabi, Trav. Maaari kang magsalita ng matigas, ngunit sa kaibuturan ay alam mong hindi mo ako hihiwalayan dahil dito. Saan ka pa makakahanap ng babaeng katulad ko? Alam mong totoo ito, at magagalit sa iyo ang mga bata sa pagwasak sa ating pamilya. Tumigas ka, Travis. Hayaan mo akong magsaya pansamantala, at pagkatapos ay tayong dalawa na lang ulit, tumatanda ng magkasama. Mahal mo ako, Travis. Ayaw mong mapag-isa, habang marami akong opsyon. Bumusina ang isang kotse sa labas. Sa pagkuha ng isang maliit na bag, lumapit si Lauren kay Travis, sinusubukang halikan siya bilang palem. Umatras siya na para bang nabigla ng isang electric shock. Sa pagtabi, mukhang nagulat at nasaktan si Lauren sandali, pagkatapos ay tumigas ang kanyang ekspresyon sa galit. Babalik ako, marahil, banggit niya. Paalis. Pinanood niya ng may pagkasindak habang lumalabas siya sa pinto. Maaari bang matapos na talaga ang kanilang 23 taong pagsasama? Iyon ang tila, na pag-isipan niya. Hindi man lang sumulyap si Lauren sa kanya habang umaalis siya. Kinumpirma ng mga mananaliksik ang isang malungkot ngunit hindi may kakaila na katotohanan. Ang mga indibidwal na pinagpala ng magandang hitsura ay madalas na may kalamangan sa buhay kaysa sa kanilang mga average na kasamahan. Madali silang bumuo ng mga pagkakaibigan, nakakaakit ng higit na pansin, at nakakatanggap pa ng mas mahusay na grado mula sa mga guro. Sa kaso ni Lauren, napatunayang totoo ito at lalo lamang tumindi nang siya ay maging 13 at ganap na mabuo ang kanyang dibdib. Mabilis niyang natutunan na ang isang kumpas ng kanyang mga pilikmata at isang ngiti ay maaaring manalo ng halos anumang lalaking gusto niya, at para sa mga lalaking nagpapahirap na makamit, pinagdiinan lamang niya ng kaunti ang kanyang pisikal na katangian, na tinatatakan ang deal. Tulad ng halos bawat lalaking nakasalamuhan niya, si Travis ay nahulog sa alindog ni Lauren halos kaagad pagkatapos siyang makilala. Lumipat ang kanyang pamilya sa lungsod bago siya magsimula ng 8 baitang. Sa pagkakilala kay Lauren sa kanyang unang araw ng paaralan, agad siyang nabighani. Si Travis, isang mahusay na atleta na sikat sa kanyang mga kasamahan, kalaunan ay nagtipon ng lakas ng loob na imbitahan si Lauren sa isang high school date, at tinanggap niya ito. Nagsimula silang mag-date at nanatiling magkasama hanggang sa mga unang linggo ng kanilang junior year sa lokal na high school. Iyon ay nang wakasan ni Lauren ang mga bagay sa binata upang habulin si Landon Estes, isang starting player sa football team ng paaralan. Noong panahong iyon, si Travis ay nakatayo sa 5 feet 4 inches na taas at tumitimbang ng 110 lbs, samantalang si Estes ay 6 feet 2 inches na taas at 190 pounds. Sa kabila ng pakiramdam ng sakit, kinilala ni Travis ang sitwasyon. Naunawaan niya na si Lauren ay nasa ibang antas sa mga tuntunin ng hitsura. Sa katunayan, karamihan sa mga lalaki sa paaralan ay hindi kayang makipagkumpitensya sa kanya sa bagay na iyon. Dahil romantikong kasangkot si Lauren sa isang manlalaro ng football, nakisalamuha siya sa sikat na grupo sa paaralan, samantalang si Travis ay nanatiling isa sa maraming anonymous na figura na gumagala sa mga hallway. Nakipag-date siya at nakipagkaibigan sa ilang piling estudyante ngunit walang pakikipag-ugnayan kay Lauren noong mga taon niya sa paaralan.
Napansin niya na sa mga bihirang pagkakataong nagtatagpo sila, tinrato siya nito na para bang isa siyang ganap na estranghero. Sa una ay nagalit dito, kalaunan ay tinanggap ito ni Travis. Sa kanyang senior year, si Travis ay lumaki ng 2 pulgada at nakakuha ng 40 pounds. Siya ay isang gwapo at atletikong binata, bagamat hindi siya gaanong kapantay ni Lauren, ngunit muli, iilan lamang ang nakagawa nito. Dumalo siya sa prom kasama ang kanyang kaakit-akit ngunit hindi pambihirang kasintahan. Noong gabing iyon, pareho nilang nawala ang kanilang kadalisayan sa isa't isa. Kinoronahan si Lauren bilang prom queen, samantalang ang kanyang date ay pinangalan ng prom king. Nagtalik din sila pagkatapos ng graduation, gayunpaman, bago ito, hindi siya isang dalaga. Minsan ay minamanipula niya ang mga sitwasyon para sa kanyang kalamangan. Ang pagtatalik ay palaging bahagi ng equation para sa sinumang lalaking maswerte upang makipag-date kay Lauren. Pagkatapos ng high school, nagpersige si Travis sa accounting sa Michigan State University. Sa loob ng kanyang 4 na taon doon, nakipag-date siya sa ilang babae ngunit hindi nakikipag-ugnayan sa anumang seryosong relasyon. Samantala, nag-aral si Lauren ng marketing sa Central Michigan University. Nakipag-date siya at natulog kasama ang maraming lalaki noong mga taon niya sa kolehiyo, nakisangkot pa sa isang propesor ng marketing upang mapabuti ang B sa isang A pagkatapos ng maraming taon na pinagnanasaan. Si Lauren ay naging napakahusay sa laro. Sa pamamagitan ng pagkakataon lamang, pareho silang nakakuha ng trabaho sa Grand Rapids pagkatapos ng kolehiyo. Halos 1 taon pagkatapos ng graduation, si Travis at ilang katrabaho ay nagpapahinga noong Biyernes ng gabi sa isang sikat na bar at restaurant nang pumasok si Lauren kasama ang 2 kasama. Ang lahat ng mga mata ay agad na bumaling sa nakamamanghang babae sa maikling berdeng damit na may plunging neckline. Bahagyang kinilala ni Lauren ang atensyon, noon, naging routine na ito para sa kanya. Sino ang Diyosa na iyon? Bulalas ni Steve White sa buong mesa ng mga katrabaho nang walang pag-aatubili. Agad na sumagot si Travis, mga ginoo at ginang, kilalanin si Lauren SS, Diyosa at ang aking middle school sweetheart. Ang bawat ulo sa mesa ay bumaling mula sa babae kay Travis, marami ang nagtataka sa sorpresa. Kilala mo siya? Tanong ng isa nang hindi makapaniwala. Napangiwi si Travis, hindi gusto ang anumang atensyon na iginuhit sa kanyang sarili. Kami ay mga 14 na minsan. Nagsimula ang high school, naging invisible ako, at binaliwala niya ako sa loob ng 4 na taon, bulong niya ng tahimik. Kaya, mayroon ka bang anumang juicy stories mula noon? Biro ng isa sa mga babae sa mesa, na nagdulot ng pagtawa mula sa grupo. Nakuha nito ang atensyon ni Lauren at ng kanyang kaibigan sandali. Akala niya nakikilala niya ang isa sa mga lalaki sa mesa, ngunit hindi siya sigurado. Ang trio ay umupo sa malapit, kasama si Lauren na nakaharap sa mesa ng hindi gaanong pamilyar na lalaki. Dude, bakit hindi ka lumapit at bumati? Paghimok ni White. Halos naglalaway ka na, biro ni Steve. Si Casey Gardel, isa pang kasamahan, ay nagdagdag, nagpanggap siyang hindi niya ako kilala sa loob ng 4 na taon, hindi ko maintindihan kung bakit niya ako maaalala ngayon, bulong ni Travis, tumatango bilang pagsang-ayon sa ilang iba pa. Samantala, pinagmasdan ni Lauren ang lalaki habang tinatamasa ang kanyang pagkain. Pagkatapos ay pumitik siya ng kanyang mga daliri at itinuro siya. Hindi matalino, pag-iingat ni Lauren sa isa sa kanyang mga kaibigan, ang pagturo sa isang tao sa isang restaurant ay maaaring humantong sa problema sa ilang lugar. Hindi niya pinansin ang komento ng kanyang kaibigan. Babalik ako maya-maya, deklarasyon niya. Kailangan kong batiin ang isang lumang kaibigan. Halos tumalon si Lauren mula sa kanyang upuan at lumapit sa mesa ni Travis. Trav, hello. Tuwang-tuwa akong makita ka, bulalas ni Lauren habang papalapit siya sa kanya. Iminulat ni Travis ang kanyang mga mata sa kanyang mga kaibigan bago bumaling upang harapin ang kanyang dating kaklase ng may pilit na ngiti. Lauren, masaya akong makita ka.
Tugon ni Travis, halos walang emosyon, tumatayo mula sa kanyang upuan. Isinara ni Lauren ang distansya sa pagitan nila at mahinang hinalikan si Travis sa mga labi, inilalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat. Nakaupo ang kanilang mga kasamahan sa hindi paniniwala. Si Travis din ay nagulat. Napansin ito ni Lauren at pinakitaan siya ng isang ngiti na hindi gaanong inosente. Naging komportable siya sa paglalaro ng larong ito, alam na hindi niya ito kayang gantihan. Bumalik tayo sa aming mesa, ipapakilala kita sa aking mga kaibigan, mungkahi niya, hinawakan ang kanyang kamay at halos hinihila siya. Ginugol niya ang karamihan ng gabi kasama si Lauren at ang kanyang dalawang kaibigan bago umalis. Kinuha ni Lauren ang kanyang telepono, idinagdag ang kanyang numero, at itinago ang kanya para sa sarili. Nakita ni Lauren na nakakaintriga na si Travis ay tila walang pakialam sa kanya. Ito ay isang bagong karanasan para sa kanya. Siya ay magalang sa restaurant ngunit hinati ang kanyang atensyon ng pantay sa pagitan niya at ng kanyang mga kaibigan sa buong gabi. Bagamat hinalikan niya ito ng ilang beses, hindi siya tumugon. Noong Lunes ng umaga, tinanong siya ng mga katrabaho ni Travis sa bar tungkol sa kanyang pakikipag-ugnayan sa nakamamanghang babae at nagulat nang ibunyag niyang nanatili lamang siya sa bar sa loob lamang ng isang oras bago umuwi. Nakamamangha siya, ngunit wala siya sa liga ko ng mga 14 na antas. Naiintindihan ko, ungol niya. Hindi ko kailangan ang ganyang uri ng drama. Nakasalamuha si Travis ng isang katulad na pagkabalisa sa parking lot sa kanyang pinagtatrabahuhan 2 araw pagkatapos niyang umalis sa trabaho. Bumulong siya sa kanyang sarili nang makita siyang naghihintay sa tabi ng kotse, bagamat atubili niyang kinilala na, nakasuot ng isang sukat na masyadong maliit, nagpapalabas siya ng hindi may kakaila na alindog. Bakit hindi ka tumawag, Trav? Bulong niya ng mahina habang papalapit siya. Nilabanan ni Travis ang pagnanasang palawakin ang kanyang mga mata habang sinusuri niya ang figura ni Lauren na parang isang nagugutom na lalaki na nakasil. Well, hindi ko sinasabing hindi ako curious, pero hindi ko ipagkakanulo si Travis, sagot ni Lauren. Nitong mga nakaraang buwan, napansin niya ang pagbaba ng atensyon mula sa mga lalaki sa mga bar at restaurant, kung saan ang mga nakababatang babae ang madalas na nakakatanggap ng mga tingin na dati sa kanya nakatuon, na nagdulot ng pagdududa sa kanyang alindog. Laruin natin ang what if game. Paano kung binigyan ka ng hobby mo ng green light? Anong gagawin mo? Tanong ni Rose. Ipinakita ng ekspresyon ni Lauren na hindi pa niya napag-isipan ang ganitong senaryo. Naghalo-halo ang mga iniisip sa kanyang isip. Siguro kung may basbas ako niya, magbabago ang lahat. Pag-amin ni Lauren na may nakakalokong ngiti. Naisip mo na bang hingin yun? Suhestyon ni Rose. Sabi nila, lahat ng bagay na gustong-gusto mo, kailangan mong hingin. Hindi pa ito naisip ni Lauren, saglit na nagningning ang kanyang mukha sa interes bago dumilim sa pag-aalinlangan. Hindi niya ako bibigyan ng pahintulot. Never, giit ni Lauren. Kailangan ko bang gawin ang lahat para sa iyo? Tanong ni Rose, nagpapahiwatig ng pahintulot. Sabihin mo sa kanya tapos kunin mo ang gusto mo kahit ano pa ang sagot niya. Kumbinsihin mo siya na sapat ang pagmamahal niya sa iyo para payagan yun, na malalampasan ninyo to ng magkasama. Hindi pagmamahal ang problema, siya lang ang mahal mo. Napukaw si Travis sa tunog ng kotse na papalapit sa bahay. Napagtantong lampas na ng 3 AM pagtingin sa halos walang lamang bote ng Woodford Reserve, biniro niya si Lauren nang pumasok ito, great night, ha? Sinuri niya ang anyo ng kanyang asawa, gusot ang buhok, walang make-up, lukot ang damit. Mukhang mas smug pa siya kaysa nagsisisi. Pwede ko ring sabihin yan sa'yo, sagot niya. Hindi mo na kailangang maghintay, alam mo. Matutulog na ako, at ikaw siguro. Pero hindi na mauulit sa'yo, bawi niya. Tiningnan siya ni Lauren nang may paghamak at umakyat sa hagdan. Nagbuhos pa ng bourbon si Travis at ipinagpatuloy ang panonood ng ESPN. Ginugol niya ang gabi sa kanyang recliner, kumakalam ang tiyan. Pagsapit ng siyam, naghanda siya ng almusal.
Habang kumakain siya, narinig niya ang shower sa master bathroom. Karaniwan, bababa si Lauren na nakaroba, balot ang buhok. Ngayon, lumabas siyang napakaganda ng bihis at makeup. May iniwan ka bang pagkain para sa akin? Tanong niya. Nagtimpla ako ng kape pero pwede kang magluto para sa sarili mo. At dahil bihis ka na, oras na para mag-usap, mariing sabi niya. Nagulat si Lauren sa stoicism ni Travis. Inaasahan niyang magngingit-ngit ito ng walang dahilan. Madaling manipulahin ang rasyonal na Travis, ginagawang mas mahirap ang pag-uusap. Ayaw mo bang marinig ang tungkol kagabi? Mahinang tanong niya. Napansin ni Travis ang kanyang air of superiority. Talaga bang naniniwala siyang gustong marinig ni Travis ang tungkol sa pagtataksil sa kanya? Halos hindi. Gusto kong malaman ang plano mo para sa pagsasama natin sa hinaharap, sagot ni Travis ng pantay. Gaya ng nabanggit ko kahapon, plano kong tuklasin ang ibang lalaki sa loob ng ilang taon. Lovemaking lang, walang pagmamahal. Ikaw lang ang mahal ko, pero gusto ko ang kilig ng bago. Kahanga-hanga ka sa kama pero naghahanap ako ng iba't ibang karanasan. Gusto kong maranasan ang ibang lalaki habang kaakit-akit pa ako. Nag-ukol ako ng 23 taon sa iyo nang walang iniisip na pagtataksil. Hinahanap ko ang excitement ng hindi pa alam. Kamangha-mangha ka pero gusto ko ng kaunting diversity sa loob ng ilang panahon, tapos sama tayong tatanda at magpapasalamat ako sa karanasan, na eksklusibong magpapasaya sa iyo sa buong buhay natin, paliwanag ni Lauren. Nakikinig ng mabuti si Travis habang nagsasalita si Lauren, naghahanda ng toast at jam para sa kanyang kape. Natagpuan niya ang kanyang paraan ng paglalagay ng mantikilya sa toast habang tinatalakay ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay na medyo detached. Marami siyang tanong. Tungkol lang ba ito sa paghahanap ng iba't ibang karanasan? Hindi ba ako sapat para sa iyo? Tanong niya na may pigil na boses. Bago pa siya makasagot, sumingit siya. Kaya nag-propose ka ng open marriage sa loob ng ilang panahon, tapos babalik sa monogamy mamaya. Ibig bang sabihin nito pwede rin akong makipagkita sa ibang tao? Nahirapan si Lauren na pigilan ang kanyang pagtawa. Ang pag-iisip na yayain ng kanyang sweet at reservang asawa ang ibang babae ay nakakatawa lang. Si Travis ang pinaka-honest about marriage sa lahat ng lalaking nakilala niya. Gayunpaman, kung ito ang kailangan para theoretically na sumang-ayon siya, kung gayon oo, kinumpirma niya, naturally. Inaasahan kong purely physical din ito para sa iyo. Tumaas ang kilay ni Travis at nagkibit-balikat. Hindi naintindihan ni Lauren ang kahalagahan ng kilos na ito, ngunit mayroon siyang inkling. Gusto mo bang makipag-date kay Rose? Mabait siyang babae mula sa opisina ko. Sigurado akong matutuwa siya. Iminungkahi ni Lauren, alam na handa ang kanyang kaibigan na tulungan siyang makamit ang kanyang layunin na manatiling kasal habang hinahabol ang iba pang carnal partner. Naguluhan si Travis. Gustong-gusto ng kanyang 21 taong gulang na binata si Rose, ngunit alam ng responsableng 47 taong gulang na lalaking may asawa na hindi niya pwedeng magpakasawa. Masaya akong makipag-date kay Rose, pero hindi, honey, salamat. Gagawin akong cheater katulad mo kagabi, sabi niya. Ang dating nakangiting mukha ni Lauren ay bumaluktot sa isang grimace ng galit. Hindi ako cheater, sigaw niya. Well, kung yan ang sinasabi mo, honey, sagot niya, mas seryoso kaysa sa inaasahan niya, pero hindi pa rin ako sumasang-ayon dito. Mapapapayag din kita, honey, dahil gagawin ko to kahit ano pa, sagot niya. Noong Lunes ng umaga, bandang 11:00, pumasok si Rose sa opisina ni Lauren at napansin ang kanyang pagkadismaya. Impyerno sa makitid na isip na hanggal na yun, bulong ni Lauren, isinasara ang pinto sa likod ni Rose. Darn it, tinanggihan pa niya ang date sa'yo. Sumimangot si Rose. Hindi ko alam na nasa mesa ako, pero kalimutan mo na. Paano niya matatanggihan to, sabi niya. Itinuturo ang kanyang katawan. Kumusta ang date? Nag-enjoy ka ba? O sinira ni Travis? Tanong ni Rose. Ang ganda ng date.
Talagang alam ni Jonas kung paano paligayahin ang isang babae, masayang sabi ni Lauren. Diyos ko, ang tagal na simula nang makasama ako ng ibang lalaki. Talagang pinahalagahan ko ang pagbabago. Sino sa tingin mo ang susubukan ko sunod? Sabay silang tumawa. Natagpuan ni Lauren ang aliw sa kawalan ng agarang divorce papers. Sa kaunting interaction sa pagitan nila, pinili niyang huwag magtanong tungkol sa mga intensyon ni Travis. Hindi alam ng kanyang asawa, hindi nagmamadali si Travis na mag-file ng divorce. Nagtitiwala pa rin siya na gising siya sa katotohanan at pipigilan ang kanyang hanggal na mga plano ng infidelity. Naniniwala siya na posible ang pagpapatawad at paglipas sa kanyang pagkakasala kung tatalikuran niya ang kanyang reckless pursuits. Lumaki ang kanyang optimism nang lumiban si Lauren sa date noong sumunod na linggo. Sa kabila ng patuloy nilang bedroom separation at strained communication, nakakita siya ng bahagyang pag-asa. Gayunpaman, noong sumunod na Biyernes ng gabi, napakaganda na naman ang bihis ni Lauren, tila handa para sa isang date. Seryoso ka bang pinag-iisipan to ulit? Sa parehong lalaki, o may tinitingnan ka ng iba ngayong linggo? Tanong ni Travis ng mariin. Damn, Trav, wala ka bang narinig sa sinabi ko? Hindi ito tungkol sa'yo, tungkol ito sa akin na tinutupad ang mga gusto ko bago mawala ang alindog ko. Hindi sa gusto kita ng mas kaunti, gusto ko lang ng mas maraming variety. Gets mo? Palagi akong hinahabol, at gusto ko lang magpakasawa, pero babalik pa rin ako sa iyo, paliwanag niya. Paano kung ayaw kitang bumalik? Hindi kita hahatiin. Hindi ako tatayo lang habang nag-e-enjoy ka. Hindi ito ako. Hindi ako maghihintay habang sinusubukan mo ang kalahati ng mga lalaki sa bayan. Isang date, baka kayanin ko pa, pero 2 beses. Kawalang galang, pagtataksil, ginugugol ang buong gabi sa labas. Tapos na tayo. Hindi yan ang layunin ko sa Earth, sabi niya. Wah. Pang-aasar niya, kinikilos ang kanyang mga daliri. Ayaw mo akong mawala, hindi kailangang lahat o wala. Noong nakaraang linggo, inutusan ni Travis ang kanyang abogado na ihanda ang lahat ng kinakailangang dokumento, umaasa na hindi nakakailanganin ang mga ito. Balak niyang tawagan ang kanyang asawa noong Lunes ng umaga, ngunit kailangan muna niyang ipaalam sa kanyang mga anak na babae. Nang tawagan niya sila noong gabing iyon, tila hindi nagulat sina Jackie, 21, at Michelle, 19, ngunit sa pakikipag-usap sa pareho, napagtanto niya na maaaring may inklang si Jackie. So alam mong papunta siya sa sakunan na to at hindi mo sinabi sa akin, sabi niya sa telepono. Sa tingin mo ba hindi ko karapat-dapat malaman ang nangyayari? Please, Daddy, nasa mahirap na sitwasyon ako sa kahit anong paraan. Isa sa inyo ang hindi matutuwa sa akin. Dagdag pa, katawan niya yan. Hindi mo yan kontrolado, at kung gusto niyang ibahagi yun. Tama na, huwag mo nang ituloy, singit ni Travis. Naiintindihan ko na inilagay ka niya sa mahirap na sitwasyon. Pero huwag mong sabihin sa akin na pwede niyang gawin ang gusto niya sa katawan niya kahit kailan niya gusto, dahil katawan niya to. Dolly's vows been abolished discussion tungkol sa katawan niya. Naiintindihan ko, pero, simula niya, bago siya sumingit. Damn, Daddy, sorry, Daddy, bulong niya. Nang dumating si Lauren ng 2:00 ng umaga, wala si Travis. Sa kabila ng pagiging 1 oras na mas maaga kaysa sa kanyang huling outing, tila medyo mas gusot siya. Si Gabriel especially Osito ay isang mabigat at malakas na lalaki, marahil ang pinakamalakas na bed partner na nagkaroon siya. Sa pagtatapos ng gabi, halos hindi siya makagalaw, inaasahan ang ilang pasa mula sa kanyang pagkakahawak sa bukas. Sa kabuuan, naging isang kamanghamanghang gabi. Naisip niya na maaari niyang makita si Gabriel ulit sa ibang araw. Ang pagtanggap ng divorce papers sa kanyang opisina noong Lunes ng umaga ay nagdulot kay Lauren ng pagkabigla at kahihiyan. Napaluha siya at tumakbo sa ladies' room, kung saan natagpuan siya ni Rose ilang sandali pagkatapos. Dapat inaasahan.
Muna na is-reserve niya yun sa iyo, sabi ni Rose. Sinusubukan kanyang saktan pabalik. Ang mga lalaki, napakabata, naghahanap ng paghihiganti. Bigyan mo siya ng 1 linggo para mag-isa, babalik din siya. Nagpakatatag, bumalik si Lauren sa kanyang mesa, kinuha ang kanyang telepono, at agad na tinawagan ang numero ng kanyang asawa. Paano mo nagawa to sa akin sa harap ng lahat sa opisina? Alam kong nasasaktan ka, pero mas deserve ko ang mas maganda, Trav, halos isinigaw niya sa telepono. Pagkatapos ng 23 taon, hindi ba mas deserve ko kaysa sa pagdesisyon mong mag-isa na buksan ang pagsasama natin? Kung hindi ako tama para sa iyo, hindi mo ba ako pwedeng bigyan ng paunawa para maghiwalay tayo ng parang matatanda? Ayaw ko ng kabutihang asal, ayaw ko ng divorce. Mahal pa rin kita, humihikbing sabi niya. Mahal pa rin kita, pero sa tuwing natutulog ka sa ibang tao, nawawala ang pagmamahal na yun, ungol niya. Hindi bottomless ang pagmamahal ko tulad ng sayo. Palagi kong pinaniniwalaan na baka pareho tayong mali. Sa kabila ng pagtutol ni Travis, itinuloy ni Lauren ang divorce. Inayos ng kanyang abogado ang marriage counseling, kung saan ayaw makilahok si Travis. Pagpasok nila sa opisina ng consultant, nagulat sila na naghihintay si Lillian Kamek. Ang data tungkol sa marriage counselors ay nagpapahiwatig na karamihan ay naglalayong pagkasunduin ang nagdi-divorce na mag-asawa, kadalasan ay may bias na pumapabor sa mga babae, simula ng consultant. Magsimula tayo sa mga basic, Mrs. Wesley. Totoo bang ipinaalam mo sa iyong asawa ang tungkol sa iyong intensyon na makipag-date sa ibang lalaki sa loob ng ilang taon? Sinubukan ni Travis na itago ang kanyang smirk. Nahirapan si Lauren na itago ang kanyang pagkabigla. Oo, ginawa ko, sagot niya ng mahina, yan ang gusto ko. Hindi ko kailangang gawin niya yun para sa akin. Hindi ito makakaapekto sa pagsasama namin. Magtatapos tayo dito, sabi ng consultant. Paumanhin sa abala, Mrs. Wesley. Ipapabatid ko sa hukom at wawakasan ang charade na to. Pero, yutal ni Lauren. Honey, kung naisip mo kahit sandali na ang ginawa mo sa iyong asawa ay gagana sa akin, kung gayon nagkakamali ka. Dapat kang mahiya sa sarili mo, pero malinaw naman na wala kang hiya. Sa totoo lang, nakakadiri ka, sabi ni Miss Coco. Sa sumunod na buwan, ilang beses na nakipag-ugnayan si Lauren kay Travis araw-araw habang naninirahan siya sa isang maliit na apartment malapit. Hindi niya pinansin ang kanyang mga tawag at text. Sa kalaunan, humingi siya ng tulong sa kanilang anak na babae, na nag-udyok sa kanila na tawagan siyang, Dad. Mahal mo pa rin siya. Kung tumigil siya sa pakikipagkita sa ibang lalaki, muling isasaalang-alang mo, tanong ni Michelle sa isa sa mga pag-uusap na ito. Ginagawa pa rin niya yun, kahit pagkatapos kong mag-file, tanong ni Travis, nanginginig ang boses. Sumunod ang katahimikan, na nagkukumpirma sa kanyang mga hinala. Hindi na tumawag ulit si Michelle o hinimok siyang makipagbalikan. Nagulat si Travis kung gaano kabilis kumalat ang balita tungkol sa kanyang divorce, lalo na sa mga babaeng single sa trabaho. Ilang babae ang nagpahayag ng pakikiramay sa kanyang mga problema sa pag-aasawa, kabilang ang mga mutual friend niya at ng kanyang asawa. Hindi naive si Travis, nakilala niya na hindi lahat ng kanilang pakikiramay ay puro maawin. Tumawag si Connie Mayong, isang matagal ng kaibigan ng kanyang asawa, para ipaabot ang kanyang pakikiramay at halos hayagan na nag-alok sa kanya ng emosyonal na suporta. Nagulat si Travis sa kanyang open flirtation, dahil hindi pa siya nagpakita ng interes sa kanya sa buong pagkakaalam nila. Hindi ko hahabulin ang asawa ng kaibigan. Mali yun, tiniyak niya sa kanya, pero ngayong single ka na, iba na ang sitwasyon. Interesado ako sa'yo. Nagulat, na-flatter ako, pero hindi pa ako opisyal na single, Connie. Hindi tayo magsisimula ng kahit ano hanggang pagkatapos ng divorce. Baka old-fashioned ako, pero hindi ako mag-cheat, giit ni Travis. Napaka-boy scout mo, Trav.
Isa yan sa mga bagay na hinahangaan ko sa'yo. Pwede mo ba akong iset up sa isang date kapag malaya ka na? Tanong ni Connie. Siyempre, sumang-ayon si Travis, pero ayaw kong gambalain ang pagkakaibigan mo kay Lauren. Magkaibigan na kayo sa loob ng maraming taon. Pinahahalagahan ko ang pag-aalala mo, pero hindi ko dapat palampasin ang pagkakataon dahil lang hindi karaniwan to, sagot ni Connie. Baka tawagan kita kapag wala na akong tali, biro ni Travis. Si Connie, isang kaakit-akit na Asian na babae na nakatayo sa 5 feet 2 inches na may toned na pangangatawan at abot baywang na itim na buhok, ay tiyak na kaakit-akit kay Travis, na nakita na nakakagulat na nagpakita siya ng interes sa kanya. Totoo sa kanyang salita, tinawagan ni Travis si Connie sa araw na natapos ang kanyang divorce. Lumabas sila para kumain at sa isang lokal na jazz club noong Sabado ng gabi. Napansin ni Connie ang pagkabahala ni Travis at nagkomento tungkol dito. Pakiramdam ko teenager akong clueless, pagtatapat niya. Mahigit 26 na taon na simula nang makipag-date ako sa iba maliban kay Lauren. Sinabi mo ba sa akin na ang contraceptive sa wallet mo ay pareho pa rin ng huling date mo bago kay Lauren? Tukso niya. Dapat ba nagdala ako? Damn, hindi ko man lang naisip. Well, talagang wala na ako sa practice, pag-amin ni Travis. Sa pagtatapos ng gabi, hinalikan siya ni Connie ng marahan, na nagdulot sa kanilang pareho na maging masaya. Nangako si Travis na tatawag ulit. Ang pag-alis ng kanyang wedding ring sa araw na natapos ang kanyang divorce ay tila hindi mahalaga kay Travis, ngunit malinaw na malaki ang naging epekto nito sa mga babaeng single. Napansin ng ilang babaeng coworker ang kawalan ng kanyang singsing at nagkomento tungkol dito, na humantong sa kapansin-pansing pagtaas ng flirting sa opisina. Ito ay hindi pa nararating na teritoryo para kay Travis, at isang araw noong tanghalian, nagtiwala siya sa kanyang matalik na kaibigan sa trabaho tungkol sa biglaang atensyon. Wow, napakaraming nakamamanghang babae sa opisina na to. Paano ko hindi napansin to dati, sabi ni Travis. Ikaw, kaibigan, ang epitome ng isang henpecked na lalaki, sabi ni Robert Ardido. Masyado kang nahuhumaling sa kanya kaya hindi mo man lang nakita ang ibang mga babae na kaakit-akit. Oo naman, maganda siya, pero hinayaan mo siyang kontrolin ka, at baka bahagi yun ng problema. Palagi siyang sinusubukan ng mga hangganan. May halaga doon, at masyado kang conditioned, nagpapalabas ng vibe na walang babaeng sumulyap man lang sa'yo. Sa unang buwan pagkatapos ng divorce, nakipag-date si Travis sa 4-2 kay Connie. Bagamat hindi pa siya natutulog sa alinman sa kanila, hindi yan ang layunin niya. Pagsapit ng ikalawang buwan, mataas pa rin ang demand, at natulog siya sa 2 babae. Ang mga anak na babae ni Travis, na mas nakikipag-ugnayan sa kanilang ina kaysa sa kanya kamakailan, ay paulit-ulit na naririnig ang kanyang sinasabi na habang kaya niyang akitin ang sinumang lalaki ng walang kahirap-hirap, nahihirapan ang kanilang ama na makahanap ng kasama, pabayaan na ang isang steady na girlfriend. Naaawa sa kanilang ama, binisita nila siya ng sorpresa isang Sabado ng umaga mga 2 buwan pagkatapos ng divorce. Hindi natuwa si Travis na ginaising siya ng 36 minuto pasado 8:00, lalo na pagkatapos aliwin ang kanyang bisita hanggang gabi. Si Sonia, isang buxom na 25 taong gulang, ay anak ng isang kaibigan na nangangailangan ng isang maasahang escort para sa kanyang kasal. Ang gabi ay naging maayos kaya nagpa siya silang ipagpatuloy yun sa apartment ni Travis. Habang natutulog si Sonia sa kanyang kama, si Travis, na nakasuot ng robe, ay binuksan ang pinto at natagpuan ang kanyang mga anak na babae na nakangiti na may mga bag ng breakfast goodies. Anong nangyayari? Tanong niya, nagulat nang pumasok sila. Hi Dad, pwede bang sumama ang 2 mong paboritong anak na babae para mag-almusal? Hiyaw ni Jackie habang inaalis nila ang mga bag. Pagkatapos magpalitan ng halik sa pisngi, dinala sila ni Travis sa kusina. Nasa kalagitnaan na sila ng bagel nang lumabas si Sonia mula sa kwarto na nakasuot ng isa sa mga shirt ni Travis, bahagyang naka-unbutton at malamang na walang iba.
Sorry, hindi ko alam na may mga bisita tayo, baby, sabi ni Sonia. Sabi ni Mom, ikaw ang masusunod. Namula ang magkabilang babae habang nagtitimpla si Sonia ng kape. Hindi. Sonia, mga anak ko to, sina Jackie at Michelle, paglilinaw ni Travis, itinuturo ang bawat isa. Nag-aalmusal kami, bagels na may salmon. Humadyak-jak si Sonia, na naging dahilan para gumiling ang kanyang malawak na walang bra na dibdib. Sumandal siya sa braso ni Travis at umupo sa isang upuan sa tabi niya. Nagsalita ang apat sa casual na pag-uusap hanggang sa binanggit ni Jackie ang tungkol sa mga kamakailang pakikipag-ugnayan ni Travis kay Lauren. Nagbago ang kanyang mood, na nagmarka ng unang pagkakataon na nakaramdam siya ng pagkabalisa sa mga nakaraang araw. Hanggang sa sandaling yun, pinaniwalaan niyang halos imposible na magalit sa paligid ni Sonia, sa kabila ng pagiging medyo masyadong sobra para sa kanyang 48 taong gulang na sarili. Aminado ako, pa, akala namin baka namimiss mo na si Mama, puna ni Michelle. Alam naming namimiss ka niya, pero akala namin kapag wala ka na, mamumuhay na siya ng sagad-sagaran. Alam kong ako ang kanyang angkla. Kahit pa nga nagpapasok siya ng 2 lalaki ng sabay sa dati nating kama. Pa, bulalas ni Jackie, habang humihikbi si Sonia at sumimangot si Michelle. Hindi siya bastos, alam mo. Seryoso mong isipin ito, ilang iba't ibang lalaki na ang nakatulog niya simula nang maghiwalay tayo. At yung 2 alam ko bago ako umalis. Kapwa na mula ang mga babae at ibinaba ang kanilang tingin. Wow! Kung 2 lalaki kada buwan sa loob ng, 10 buwan. Iyon ay 20 iba't ibang lalaki. Kung 3 lalaki kada buwan. 30. Para sa akin, marami na yun, puna ni Sonia. Kung nakakapatay ang tingin, matagal nang inilibing ng mga anak na babae ni Travis si Sonia ng 6 na talampakan sa ilalim ng lupa. Alam na alam niya ito. Uy! Huwag niyo akong sisihin kung hindi kayang ipikit ng isang babae ang kanyang mga binti, banat ni Sonia. Mga anak, huwag nating sirain ang maganda kong weekend, pigil ni Travis. Sorry, sabay-sabay na bulong ng 3 dalaga. So, kayong 2 na ba? Tanong ni Jackie kay Sonia ng mahina. Parang hindi ka naman mas matanda sa akin. Sabi ng tatay mo magkasing edad tayo. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako magiging stepmother mo. Magkaibigan lang kami, mabait siyang tao. Siya ang date ko sa wedding reception kagabi, at medyo hot siya. Nabanggit ko na bang mabait siyang tao? Well, sang-ayon kami na mabait siyang tao, kahit alam naming medyo tanga siya minsan, puna ni Jackie, at oo, medyo attractive siya para sa isang taong pwede nang maging tatay mo. Ngayon ay si Sonia naman ang namula. Namula rin si Travis. Hoy babe, tandaan mo may lunch tayo kasama ang mga pamilya ng bagong kasal sa hotel ng tanghali. Kailangan kong maligo at kumuha ng ilang damit mula sa lugar ko bago tayo pumunta, paalala ni Sonia. Iginulong ng 2 anak na babae ang kanilang mga mata sa kanilang ama. Ma, kasing edad ko siya. Ipinaalam ni Jackie sa kanyang ina sa panahon ng pananghalian ilang linggo pagkaraan, at parang hindi naman one-time thing lang yun. Matagal silang magkasama. Nag-enjoy sila sa isa't isa. Sa tingin ko hindi na siya babalik sa iyo kaagad. Hindi. Nahuli mo lang siya sa magandang araw. Malamang tinulungan niya ang anak ng isang kaibigan at nagkataon lang. Malamang malandi siya na makikipagtalik sa kahit sino. Mabait ang tatay mo, pero hindi siya player. Sagot ni Jackie. At kung saan sa linya, nagpasya ka na ang lahat ay tungkol sa iyo. Sulit ba? Sa unang pagkakataon, ipinahiwatig ng mukha ni Lauren ang hirap ng kanyang naranasan. Mula sa pananaw ni Rose, ang lahat ay mas maganda kaysa sa aktwal na nangyari. Hindi niya masabi sa kanyang anak na ang pagtatalik ay ordinaryo, ngunit hindi ito sulit. At hindi rin niya maamin na hindi niya naisip na gagawa si Travis ng anumang bagay maliban sa pagmumukmok sa kanyang magandang ex-wife. Masyado siyang nakatuon sa kanyang sarili na hindi niya napagtanto na ang isang gwapo,
kung hindi man nakamamanghang lalaki na may magagandang katangian, talino, at isang matatag na trabaho ay maaaring maging lubos na kanais-nais sa dating scene, hindi lamang para sa mga babaeng nasa katanghaliang gulang. Alam niya na ang post-divorce Travis ay nakipag-date sa ilang babae, kasama na ang kanyang matandang kaibigan na si Connie, at ngayon sa ilang bata, malandi na babae na pareho ng edad ng kanilang panganay na anak na babae. Sa halip na magmukmak sa bahay, nagpunta siya sa mga date na parang isang solong 20 taong gulang at nakakuha ng higit na pansin kaysa sa nararapat sa kanya. Nang matuklasan niya na ang kanyang kaibigan ay nakikipag-date sa kanyang ex, itinago niya ito sa kanyang sarili, sa pag-aakalang ito ay dahil sa awa, ngunit nang mangyari ang pangalawang date, kinumpronta niya si Connie ng pribado, na ang kanyang boses ay kapansin-pansing tumaas. Akala ko magkaibigan tayo. Connie, bulalas ni Lauren. Dapat sinusuportahan mo ako. Kailangang suportahan ng mga babae ang isa't isa. Pero hindi ka naman sinaktan ni Travis, Lauren. Mabait siyang tao, kamangha-mangha pa nga. Siya ang lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki. Bakit hindi ako dapat makipag-date kay Trev? Pumipila ang mga babae para sa kanya. Prime dating material siya, at isa siyang tunay na gentleman. Dagdag pa, mahusay siya sa kama. Makikipag-date ako sa kanya kahit kailan niya hilingin. Paano mo maitataboy ang ganoong klaseng catch? Tumayo si Lauren ng tahimik, nakanganga sa kanyang kaibigan. Nagsisimula na siyang mapagtanto na ang kanyang pagkakamali ay lumalaki. Mahal niya si Travis at kinamumuhian niya ang pagbalik sa isang walang laman na bahay araw-araw, na kinatatakutan ang pagtulog ng mag-isa sa gabi. Si Travis, sa kabilang banda, ay hindi naisip na magiging ganito kabala ang kanyang buhay. Makukontento na sana siya sa kanyang dating, makamundong gawain, ngunit bukod doon, maganda ang trato sa kanya ng buhay. Nakapagpapabusog ang trabaho at masigla ang kanyang buhay panlipunan. Nag-enjoy siya sa pakikisama sa mga babae ng iba't ibang edad, na marami sa kanyang mga date ay humahantong sa pagiging malapit. Hindi siya aktibong naghahanap ng pangmatagalang commitment, ngunit natutuwa siya sa pagkakaiba-iba. Higit pa sa buhay kaysa sa pagiging kasal sa isang magandang babae. Si Mara Goodlang ay naglaro ng hanggang balikat na kulay pilak na buhok na may mga streaks ng lila, na hinayla pabalik sa isang nakapusod sa ilalim ng kanyang Chicago Cubs baseball cap. Ang kanyang masikip na asul na Cubs t-shirt ay nagpatingkad sa kanyang malaking dibdib, habang ang kanyang mapusyaw na asul na Levi's ay humalik sa kanyang figura na parang sa isang 20 taong gulang, sa kabila ng pagiging 60 taong gulang. Nakaupo sa kaliwang larangan ng bleachers sa Wrigley Field, nakakuha siya ng higit pa sa kanyang patas na bahagi ng pansin. Kabilang sa mga humahanga sa kanya ay si Travis Wesley, ang ex-husband ng isa sa mga matagal ng empleyado ni Mara, si Lauren Wesley. Sina Travis at Mara ay dumalo sa isang laro ng Cubs bilang bahagi ng isang weekend getaway sa Chicago. Si Mara ay nakipagtulungan kay Lauren Wesley ng higit sa 15 taon. Nakilala ko si Travis sa ilang pagpapaandar ng kumpanya kung saan sinamahan niya ang kanyang nooy asawa, at palagi ko siyang natatagpo ang gwapo at kaaya-aya, paggunita ni Mara. Alam niya na naghiwalay sina Travis at Lauren mga 2 taon na ang nakalilipas, habang si Mara mismo ay nabalo ng mga 5 taon. Ang kanyang asawa ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Sa panahong ito, nagkaroon lamang siya ng isang date, pagkatapos nito ay nagpasya siyang kunin ang numero ng telepono ni Travis. Oo, naaalala siya ni Travis. Nahirapan siyang kalimutan ng isang babae na nagpakita ng parehong pagiging elegante at kagandahan. Magiging interesado siyang makipag-dinner sa kanya. Talagang sumang-ayon siya. Ito ay nangyari ilang buwan bago ang kasalukuyang sandali. Ang kanilang paunang date ay naganap sa isang high-end na restaurant, na sinundan ng isang konsyerto sa Philharmonic, na may ibinigay na mga tiket si Mara. Ang gabi ay nagtapos sa isang halik sa kanyang doorstep. Ang kanilang pangalawang date ay kinasangkutan ng isang pag-akyat sa bundok sa Sabado, kung saan si Travis ay nagpahinga paminsan-minsan, na nagdulot ng mga paghikhik kay Mara.
Lumalabas na siya at ang kanyang yumaong asawa ay mga masugid na hiker at climber. Sa kabila ng paniniwala ni Travis sa kanyang fitness, natuklasan niyang nagkakamali siya. Nalaman din niya ang tungkol sa toned na pangangatawan ni Mara para sa kanyang edad at kaakit-akit na kulay abong mga mata. Ang date ay nagtapos sa masuyong pagtatalik sa living room rug ni Mara, kasunod ng isang madamdaming make-out session sa kanyang sofa. Ang kanyang timpla ng pagiging sopistikado at kagandahan ng babaeng kapitbahay ay nakintal sa kanya. Masigasig na sumang-ayon si Mara nang imungkahi ni Travis ang isang weekend ng pamamasyal sa Chicago bilang kanilang ikatlong date. Sa kanilang unang pamamasyal, binanggit ni Mara kay Travis na wala siyang balak na ipaalam kay Lauren ang tungkol sa kanilang relasyon. Habang hindi niya itatanggi kung tatanungin, wala siyang balak na ipalaganap ang katotohanan. Ipinagbigay alam din ni Mara kay Travis na ipinaalam ni Lauren sa kanyang mga kasamahan na naghihiwalay sila ni Travis dahil sa mga hindi maayos na pagkakaiba. Inulit ni Travis ang parehong kwento na sinabi niya sa iba. Niloko siya ni Lauren sa hindi bababa sa dalawang lalaki, nang hindi nagdedetalye pa. Sa 2 taon pagkatapos ng diborsyo, nakabuo si Travis ng ilang matatag na relasyon at natuwa sa itinuturing niyang isang pambihirang buhay sa kama. Pinahahalagahan siya ng kanyang mga partner, na ang ilan ay naghahangad na maging higit pa sa mga partner lamang, habang si Travis ay naglalayong muling itayo ang tiwala sa mga babae at ituloy ang kasal. Iba ang intensyon ni Lauren. Gaya ng ipinahayag niya sa kanyang nooy asawa bago ang kanilang paunang date, naghangad lamang siya ng pagnanasa ng laman. Bagamat kaakit-akit pa rin sa marami, hindi siya naghahanap ng emosyonal na koneksyon tulad ng karamihan sa kanyang mga kasama. Ang pangunahing kaibahan na ito sa pagitan ng mga ex-partner ay nagdulot ng problema kay Jackie, na lubos na nakikibahagi sa mga paghahanda sa kasal na pinondohan ng kanyang masayang ama. Nang imungkahi ni Lauren kay Jackie na dumalo ang parehong magulang sa kasal na walang kasama upang maibsan ang tensyon, madaling sumang-ayon si Jackie at ipinaalam ang ideya sa kanyang ama sa pananghalian ng linggong iyon. Ito ba ang iyong makinang na ideya o sa iyong ina? Tanong ni Travis ng mahigpit. Balak kong magdala ng isang babae. Ako ang nagbabayad para sa pagtitipon na ito, at plano kong tamasahin ito kasama ang aking kasama. Nag-aral ka na ba ng sayaw, gaya ng ginawa ko, partikular para sa aking kasal? Medyo nakakataba ng puso, walang buts, Jackie. Halata namang sinusubukan niya akong gipitin, kumikilos ng makasarili upang impluwensyahan ang sitwasyon sa kanyang pabor. Pasensya na, ngunit hindi ako dadalo sa kasal ng aking anak nang walang date. Kung kulang ka sa tapang para ipaalam sa kanya. Kung gayon tiyak na gagawin ko. Maaari siyang dumating ng mag-isa o kasama ang isang kasama na kanyang pinili. Dadalhin ko ang akin, pagpapatibay ni Travis. Naintindihan, pa. Kakausapin ko siya. Pinahahalagahan ko ang iyong pananaw at sabik akong makita kang sumayaw, ngunit maaari bang magdala ka ng isang taong mas malapit sa iyong edad? Makakayanan ko iyon, ngunit panoorin mo kaming sumayaw ni Sonia. Ngumiti si Travis, na tumanggap ng pantay na malawak na ngiti bilang kapalit. Inihatid ni Travis si Connie Mayong sa kasal, sa kabila ng kanilang hindi pagkakasundo tungkol sa sea green dress na binili niya para sa kanya. Ikinatwiran ni Travis na bilang ama ng kasal, na nakasuot ng tuxedo, kailangan niya ng bagong damit, na masaya niyang pinondohan. At alam kong nangangailangan ito ng sapatos, dagdag niya ng nakangiti. Ang paglalakad sa kanyang panganay na anak na babae sa aisle ay napatunayang isa sa mga pinakamatamis na karanasan para kay Travis. Lahat ito ay tulad ng inilarawan ng ibang mga ama, gayunpaman kinilala niya na ito ay isang kahanga-hangang araw. Siya, si Connie, at ang kanyang mga anak ay nagalak sa kasiyahan, na nagsayaw ng huli sa gabi. Ang nag-iisang discordant na sandali ay lumitaw nang dumating ang kanyang ex-wife kasama ang kanyang sariling date. Habang nanatiling walang pakialam si Travis, ginugol ng lalaki ang karamihan ng kasal sa pagtitig kay Travis, at sa paglaon, sa ilang babae, na kumilos na parang isang bastos na lasing.
Sa kahilingan ni Jackie, mabilis na inilabas ni Lauren ang lalaki, na halatang napahiya. Sa isang maikling pakikipagtagpo sa restroom, kinumpronta ni Lauren si Connie, na inakusahan siya ng pagnanakaw ng kanyang lalaki. Kalmadong itinanggi ni Connie ang akusasyon, na sinasabing diniborsyo ni Travis si Lauren bago sila nagsimulang mag-date. Tumahimik si Lauren, na pinayagang lumabas si Connie nang walang karagdagang pagtatalo, na ayaw sirain ang espesyal na araw ng pamilya. Pagkalipas ng ilang buwan pagkatapos ng kasal, dinalaw ni Michelle ang kanyang ama at lumitaw na hindi mapakali. Pinagmasdan siya ni Travis sa loob ng ilang sandali bago magtanong, "Okay, Mitch, anong problema? Parang balisa ka buong gabi." Namula ng husto si Michelle at nagsimulang mautol. Nararamdaman ni Travis na may mali. Pa, alam mo minsan pinag-uusapan ni Mama ang pakikipagkasundo sa iyo, tungkol sa pagbawi sa iyo kapag tumigil na siya sa pakikipagkita sa ibang mga lalaki. Nagkaroon ba kayong dalawa ng anumang pagiging malapit o anumang bagay? Tanong niya. Hindi mo pakialam ang aking personal na buhay, binibini, sagot ni Travis, ngunit hindi ako nakipagtalik sa iyong ina. At ano, well, ang bagay kasi, may STD siya, pa. Narinig ko ang kanyang pag-uusap kasama ang kanyang mga kaibigan, at binanggit niya na mayroon siyang syphilis, pahayag ni Michelle ng tahimik, na iniiwasan ang tingin ng kanyang ama. Nagulat si Travis, pagkatapos ay nalungkot, habang pinapanood siya ni Michelle mula sa sulok ng kanyang mata. Sa palagay ko sinasabi mo sa akin dahil nag-aalala ka sa akin, sabi ni Travis, ngunit karaniwang protocol na ipaalam sa lahat ng potensyal na partner ang tungkol sa sakit upang makapagpasuri sila. Hindi ko alam iyon. Nag-aalala lang ako sa iyo, pa, sagot niya. Alam kong nakikipagkita pa rin si Mama sa ibang mga tao. Binabalaan ako ng ilan sa aking mga kaibigan na medyo malandi siya. Palaging awkward kapag sinasabi sa iyo ng isang kaibigan na hindi perpekto ang iyong ina. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Travis ng isang nakakagambalang tawag mula kay Mara. Natanto niya na ibinabahagi niya ang mga alalahanin ni Michelle, malamang na nag-aalala rin tungkol sa kanyang sariling kalusugan. Kung iniisip mo kung nakipagtalik ako sa aking ex, ang sagot ay isang malaking hindi, tiniyak ni Travis. Maniwala ka sa akin, Mara, naiintindihan ko ang iyong pag-aalala, ngunit hindi ko makontrol ang mga aksyon ng aking ex, scandal, ang pinakamababang salitang narinig ko tungkol sa kanya kamakailan, puna ni Mara. Sa mga nakalipas na buwan, ang kanyang mga extracurricular activities ay naging sideline gossip. Tila sa haba ng kanyang pagiging single, lalo niyang binababa ang kanyang bantay. Ginagamit ni Lauren ang kanyang katayuan bilang leverage upang makuha muli si Travis. Nasisiyahan sa kanyang nakaraang mga karanasan, 6 na buwan pagkatapos ideklara na gumaling, binalak niya ang kanyang muling pagsasama. Nagtataglay pa rin siya ng ilang sama ng loob kay Travis sa pagsisimula ng kanilang diborsyo, na hindi ang kanyang orihinal na intensyon. Ipinapalagay niya na hindi maglakas loob na diborsyuhin siya ni Travis, na iniisip na hindi malamang na makakahanap siya ng isang taong kasing talento niya. Maaaring nagtagumpay ang kanyang plano kung hindi hinabol ng ibang mga babae si Travis. May tiwala sa kanyang pang-akit, hindi niya maisip na si Travis ay nabighani sa iba. Alam kong mahusay siya, ngunit hindi ba nakikita ng mga babaeng ito na hindi siya nasa antas ko? Panaghoy niya kay Rose isang gabi habang sumisip-sip sila ng margaritas na naghihintay sa kanilang mga date. Hinikayat ni Rose ang pamumuhay ng kanyang kaibigan, na minamaliit ang lalim ni Travis. Umaasa na magmumukmok si Travis habang nag-e-enjoy siya, pinapanatili ni na Lauren at Rose ang mga tab kay Travis pagkatapos ng ultimatum, upang lamang matagpuan na ang kanyang buhay sa kama pagkatapos ng diborsyo ay katunggali ng kanyang. Kung magiging tapat si Lauren, maaari niyang aminin na ang emosyonal na katuparan ng kanyang ex-husband ay tila nakahihigit. Habang talagang nasisiyahan si Travis sa mga date, ikinulong ni Lauren ang kanyang sarili sa kanyang bilog, bagaman walang pagiging malapit. Pagkatapos ng kanyang STD scare,
Napansin niya ang isang matagalang lol. Siguro oras na para magsama silang muli ni Travis, pag-iisip niya. Nagulat si Travis sa boses sa kabilang dulo ng linya. Halos 2 taon na niyang hindi nakakausap ang kanyang ex-wife. Isa sa kanyang mga anak na babae ang dapat na nagbigay sa kanya ng kanyang bagong numero ng cellphone. Habang hindi niya sila pinagbawalan sa paggawa nito, nilinaw niya na hindi niya nakikita ang pangangailangan para sa direktang komunikasyon sa kanya muli. "Hi, Trev," huni niya sa kanyang pinakamatamis na tono. "Sa tingin ko oras na para mag-usap tayo. At akala ko sumang-ayon tayo na hindi mag-uusap hanggang sa magpakasal ang lalaki, ngunit dahil hindi pa iyon nangyayari, baka bumalik tayo sa pananahimik," sagot ni Travis. Parehong Travis pa rin, sinusubukan pa ring itanggi na mahal mo ako, ngunit sa kaibuturan, alam mong gusto mo akong bumalik, pagpupumilit niya. Parehong Lauren pa rin, sagot niya. Akala mo pa rin umiikot sa iyo ang lahat. Tingnan mo, Trav, alam kong galit ka pa rin sa akin, pero talagang mahal kita. Siguro dapat niloko na lang kita at itinago, pero magiging mapanlin lang iyon, pag-amin niya. Loko pa rin iyon, Lauren. Dahil lang sinabi mo sa akin na gagawin mo ito ay hindi ito nagiging mas hindi totoo. Ginawa mo ito dahil akala mo hindi kita iiwan. Sa tingin mo ba maliit lang ako, sabi ni Travis. Alam kong iniisip mong 10 ka, impyerno, 12, ngunit lampas doon maganda ka. Hindi ko kailangang manirahan sa iyong anino. Ipinakita sa akin ng mga nakalipas na taon na higit pa ako sa asawa ng isang magandang babae. Gusto ng ibang mga babae ang maya-alok ko at handang bumawi ng emosyonal. Ang aking mga nakalipas na taon ay naging kahanga-hanga. Bakit ko gugustuhing makipag-date sa isang makasariling babae muli na malinaw na hindi ako nirerespeto at, kahit ano pa ang kanyang sabihin, ay hindi ako mahal sa paraang minahal ko siya. Mahal, sa nakaraang panahunan, pagtatapos niya. Pagkatapos ibaba ang telepono, bumaling si Travis sa babae sa tabi niya. Handa na para sa round 2, tanong niya kay Sonia. Sa huli ay natagpuan ni Sonia ang kanyang soulmate at pinakasalan siya, ngunit patuloy na nakipagrelasyon sina Connie at Mara kay Travis. Mahal niya silang dalawa sa kanyang sariling paraan, ngunit hindi na muling nagpakasal. Mahal din nila siya sa kanilang sariling paraan, at tinanggap ng parehong babae ang dinamikong ito. Pagkalipas ng ilang taon, pareho silang inimbitahan sa kasal ng kanyang pangalawang anak na babae na si Michelle. Hindi ito ikinatuwa ni Lauren, na hindi inimbitahan ang kanyang boyfriend. Nagreklamo siya sa kanyang anak na babae, ngunit hindi nakisimpatya si Michelle. Pagkatapos ko, ni Jackie, at ng kanyang pamilya, sina Connie at Mara ang 2 taong pinakamalapit sa buhay ni Pa, sagot ni Michelle. Mahal nila siya para sa kung sino siya at pinapahalagahan nila siya kaysa sa kanilang sariling makasariling interes, na hindi lahat ay masasabi tungkol sa kanilang sarili. Siya ay sa iyo, at iniwan mo siya para sa higit na pagtatalik, bakit? Dahil lamang sa natatakot kang tumanda at akala mo wala siyang ibang opsyon, na hindi ka niya iiwan, hindi para sa sino man o anumang bagay. Kontento si Travis sa kanyang buhay, kahit na hindi ito ang kanyang unang pagpipilian. Iniwan niya ang isang sitwasyon na itinuturing niyang hindi katanggap-tanggap. Ang buhay ni Lauren ay hindi isa sa kalungkutan at panghihinayang. Pagkatapos ng lahat, kaakit-akit pa rin siya, at ang mga magagandang babae ay madalas na kailangang magpakita lamang para mapansin ng mga lalaki. Madalas lapitan si Lauren at nagkaroon ng ilang panandali ang relasyon, gayunpaman, wala sa mga ito ang umusbong sa anumang pangmatagalan. Sa pagmumuni-muni sa kanyang mga pagpipilian, pinagsisihan ni Lauren na sinabihan ang kanyang nooy asawa na iiwan niya siya, na hindi pa rin matanggap na madaling sumuko si Travis sa kanya. Paano niya lubhang namali ang sitwasyon? Siya ay isang 12 sa 10, ngunit siya ay 6 lamang. Hindi dapat nagtapos sa ganito.